generally speaking, ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo ay hindi pwedeng tumakbo sa politika. Yan. Opisyal na aral ng INC na ang kaanib nila ay hindi pwedeng tumakbo sa politika. Pero, bakit si Marcoleta ay naging congressman, naging senador? Diba? Sabi niya, yun talaga ang opisyal na aral ng INC. Naalala ko, yung first councilor sa Malaybalay noon, Katoliko siya, naging ANC. Pero, naging kapitan siya at naging first councilor, umalis siya sa INC dahil hindi siya hintulutang tumakbo. Dahil yun talaga ang kanilang general role. Walang miyembrong pinapayagan na tumakbo sa pagkapolitika. Lumipat siya sa balik Islam. Kaya nang nagkita kami, balik Islam na siya. Pero sa dami niyang mga katanungan, alam niyo mga kapatid, bumalik at yumakap siya sa simbahang Katoliko. Tatalakayin natin ang paliwanag ni Marcoleta. Bakit daw na general role nila, bawal ang mga miyembro maging politiko. Pero may exemption si Marcoleta. Kumusta? Welcome. Muli, ito yung lingkod, Brindel Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At ako ang inatasan ngayon sa punto por punto na magtalakay may kaugnayan sa paglilinaw natin sa aral na ito'y palaging binanatan din ng mga ministro ni Felix Manalo. Ang likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. Siya ba'y tao, hindi Diyos? O siya ba'y Diyos na nagkatawang tao? Inayahan natin ang ating mga sukit taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutang pindutin ang bell button para updated kayong mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. At ilagay din ninyo ang lugar kung saan kayo nag-subaybay dahil para malaman din natin kung saan na paabot itong ating talakayan ngayon. At inanyayahan din namin kayo na kung maaari mag-subscribe kay Kaburnok Factbusters PH, kay Bro Dens, Mr. Curious Catholics, kay Kaburnok na hack. Dinilit ng hacker ang kaniyang channel. Kaya may bago at ang bago nasa may link. At meron tayong pangalawang channel, Pananampalataya at Katwiran, nasa link din mga kapatid. Okay? So, ako ang inaatasan ngayon, naka-assign, no? Para magtalakay, bago tayo papasok, inaamin ni Senador Marcoleta at kahit nga itong vlogger na INC na bawal sa INC na ang kaanib ay tumakbo sa eleksyon. Attorney Rodante Marcoleta, isang Iglesia ni Cristo member, bakit kandidato sa pagkasenador? So, ang INC vlogger ito, bakit naging kandidato sa pagkasenador? So, therefore, alam nila na bawal sa INC ang mga miyembro na magiging kandidato, magiging politiko. Pero may exemption para kay Marcoleta. May mga nagme-message sa atin. Ito, I'm sure marami na rin pong nagtanong sa inyo. Ito ang interview ni Katon Ying, kaanib din sa INC si Katon Ying. And then, sa panahon ito na malapit na ang eleksyon, no? In-interview siya at tinanong bakit kung ang general role ng INC, Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo,
bawal sa mga miyembro, pero bakit tumakbo si Marcoleta? I would like to ask this as a Filipino and as a member of Iglesia ni Cristo at the same time. Ito, tanong ko, bakit, ito po, kanina pa ho lumalabas dito yung mga tanong na yan eh. Pwede po bang tumakbo sa pagka-senador ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo? First of all, are you a member of the Iglesia ni Cristo? Gusto ko lang munang just to set the record straight. And number two, yun yung tanong na pwede po bang tumakbo senador ang isang miyembro? So ano bang klarong tanong diyan? Pwedeng tumakbo o are you a member of Iglesia ni Cristo? Pero gusto niyang linawin sa interview na aaminin ni Marcoleta na siya talaga'y kaanib sa Iglesia ni Cristo. Di ba? Siya'y abogado. Magaling talaga. Magaling si Senador Marcoleta mag-research. Dahil naalala ko yung issue kaugnay kay Waminal, Congressman Waminal noon. Ang galing mag-research ni Marcoleta. Pero ang nakapagtataka, ni-research kaya niya itong doktrina at aral ng INC kaugnay sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo na para sa kanila, ang ating Panginoon Jesucristo ay tao, hindi Diyos. Ni-research kaya niya yan o kusang tinanggap na lang niya? At para sa kanya, siya ba'y konbinsido na talagang totoo yung aral ng INC? Okay, tuloy natin. Ng Iglesia ni Cristo. Unang-una, kailangan malaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay mo sa iyong malawak na program na ako'y membro ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, inamin niya na siya kaanib sa Iglesia ni Cristo. At alam naman ng karamihan. At generally speaking, ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo ay hindi pwedeng tumakbo sa politika. Yan. Yun ang dahilan na yung nakausap ko sa Malabalay Bukid noon na isang first counselor, 2024 pa yon nang nagpunta kami doon dahil inimbita ako para sa katikisim. Siya pala'y Katoliko noon. Lumipat sa Iglesia ni Cristo. Bakit lumipat siya sa iglesia? Dahil meron siyang pagka-lukewarm Catholic noon. Although Catholic siya, walang alam kaugnay sa pananampalataya. At dahil siya ay kumakandidato sa pagkabarangay kapitan, ay hindi siya pinahintulutan. Hindi katulad ni Marcoleta, pinahintulutan umano sa tagapangasiwa. Pero siya hindi pinahintulutan, kaya tumiwalag siya sa iglesia at yumakap, first counselor ito sa Balay-Balay Bukid noon, yumakap siya sa balik Islam. At siya din mangaral gamit ang kasulatan Biblia at ang Quran. Pero nung inimbitahan siya na mag-attend sa katikisim, ang dami niyang mga katanungan. Grabe, dami siyang mga katanungan. Hanggang malapit na kami naghapunan, sabi niya mismo, babalik na ako sa simbahang Katoliko. Nang nasagot na yung mga katanungan niya, kaugnay sa purgatorio, sacred images, pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo, at yung malawak niya na mga katanungan patungkol sa confession. Matapos masagot, meron daw umano siyang relative na pare, no? Matapos sinagot yung mga katanungan, siya mismo yung nagdeklara, babalik ako sa simbahang Katoliko. At nang kumain na kami, nag-antanda ng cross na talaga siya. Kaya nilapitan ko siya at inanyayahan kung maari at tatanggap siya ng Sacrament of Reconciliation. Tuloy natin si Marcoleta. Ngunit kapag ikaw ay pinayagan, ikaw ngunit, bawal umano. Pero ngunit kung ikay pinayagan, tulad niya, pinayagan siya. ay binigyan ng permiso para tumakbo sapagkat yun ay doktrina sa Iglesia ni Cristo. Kinakailangan lahat ng gagawin mo ay ipagpapaalam mo sa pamamahala ng Iglesia. Ayan. Lahat ng mga gawin mo na mga kaanib, galing yan mismo ni Marcoleta, no? Na kailangan
lahat mong gawin, ipaalam daw sa tagapamahala. Kapag ikaw ay pinayagan, doon ka lamang pwede na tumakbo. Pag hindi ka pinayagan, ay ikaw ay dapat magpasakop at sumunod ka kung ano ang kanilang pagkapasyahan. So, kung ang argumento dito ni Senador Marcolita na lahat na gagawin ay ipaalam sa iglesia, sa tagapamahala, ang tanong dito, yung nagsinungaling si Marcolita sa kaniyang sosi, dahil nagkontrahan ang sosi, yung nagasta niya sa eleksyon, 122 million. Samantalang yung kaniyang salin, 15 million. At ang idineklara niya, yung buong gasto na yan na 122 million, wala siyang natanggap na donation. Sa kanya lahat yon. Kaya, nung nabusisi at nakita ang kontrahan sa salin at sa sosi na pilitang magpaliwanag si Marcolita, di ba? Sabi niya, meron talagang nagbigay. Pero dahil nakiusap na huwag silang isa publiko, kaya inaamin niya na nagsinungaling siya sa sosi. Ngayon, batay sa nilatag niyang predicate dito, di ba? Sabi niya, lahat na gagawin sa kaanib ng INC dapat alam ng tagapangasiwang pangkalahatan, alam ng iglesia. Yun po bang pagsisinungaling sa sosi? Alam ba yan ng pangkalahatang tagapangasiwa? Alam ba yan ng iglesia o kay Marcolita lang? Dahil kung hindi alam ng iglesia yan, so nilabag niya ang pahayag niya dito na ang lahat na mga gagawin ng kaanib ng INC dapat alam ng tagapangasiwa. Dapat alam ng iglesia. Di ba? Okay, tuloy natin. Sa madaling salita, kayo po ay nagpaalam at kayo po ay pinayagan. Tama po ba yung pagkaintindi ko, Kadante? Tama ka, Tunying. Ako ay nagpaalam sa pamamagitan ng pagsulat sa kanila at binigyan naman nila ng pagpayag yung aking pagsulat sa kanila at yung kadahilanan kung bakit ako ay nagpasyang tumakbo. Dudugtong ko na rin, mabuti na rin ito na maunawaan ng ating mga kababayan. Sabi niyo nga kanina, generally speaking, bakit po ba quote-unquote dinidiscourage na pumasok sa magulong mundo ng politika ang isang INC member? Kung meron mang, para kung gusto niyo po... So, kung magulo ang mundo ng politika, ang tanong na din dito, bawal pumasok ang kaanib, ba't nag-endorse kayo ng kandidato sa magulong mundo ng politika? Di ba? Okay. Ba't nag-endorse kayo? Okay. Sagutin yan. Pangkaraniwan siguro, nasabi mo na rin ang dahilan, Katunying, talagang ang politika ay na mahirap. Andali, shout out daw kay Muslim Islam diyan sa Cebu City. Okay, tuloy natin. Mahirap puntahan sapagkat sabi nga natin ito ay napakarumi ang politika sa maraming kaparaanan. Napakarumi ang politika sa maraming kaparaanan daw. Yun bang hindi pag sabi ni Marcolita sa kanyang susi kung sino ang nagbigay funding sa kanyang eleksyon, yun po ba'y malinis o yun po ba'y marumi? Tuloy natin. Siguro, ito palagay ko lamang naman, kaya naging kautusan siguro sa iglesia na huwag na lamang lumusog sa pamumulitika sapagkat sari-saring intriga, sari-saring dumi ang ipupukol sa'yo, baka mamaya ay hindi kayanin ng miyembro at maging dahilan pa ito
ng iba't ibang problema na dumating sa kanyang buhay. Kaya nung inamin ni Senador Marcolita, nung inamin niya na nagsisinungaling siya at pinatawag siya sa Commission on Election dahil may mga iba't ibang reaksyon dito ang mga abogado na nanganganib daw matanggal si Senador Marcolita, nanganganib ding makulong daw dahil sa pagsinungaling sa sinumpaan niyang salaysay sa susi. Ang tanong, kakayanin kaya niya ito? Pinatawag na siya. Ano kaya ang resulta nito? Ang Commission on Election by maimpluwensyahan? At ito bang isyong ito'y mahulog na lang at makalimutan? Abangan natin yan. Pero magaling talaga si Senador Marcolita, lalo na pag mag-research sa mga isyu. No? At nung congressman lang, grabe. No? Grabe talaga. Nagsubaybay ako sa investigation. Magaling siya. Pero ang tanong natin, kaugnay sa pananampalataya, lalo na sa aral ng INC, na si Kristo'y tao, hindi Diyos, ni-research kaya ito ni Senador Marcolita.